napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod sa Ed Rosales po sa Wow Action Balita, no? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat, ano? Syempre, ipapakita po natin yung mga napakagandang mga picture ng Barangay May Bunga, no? At saka si Barangay Captain Arnold Barok Alvarez, no? Na siyang nasabing barangay chairman ng May Bunga, Pasig. At siyempre atin pong tatalakayin mamaya yung ginagawa doon sa Senate hearing, yung pangalawang araw na po na pagdinig, no, at pagpipresenta ng mga witness ng magkabila rin, no? At tayo ay mamaya at sa paghanga natin, kaya natin tinatalakay yung nasabing Senate hearing. At dito makikita po natin
kung sino talaga yung may katotohanan at makatotohanan, no? At yung sinungaling at hindi nagsisinungaling. Yan po, no? At siyempre, tayo po ay habang nanonood at nakikinig doon sa nasabing no? Okay, at ipakita po natin yung nasabing picture na gaganapin sa Barangay May Bunga, no? At yaan ay kaya po natin ipinapakita, inuunahan na po natin, ito ang tunay na liga ng May Bunga, no? At yaan ay kaya ipinakikita po natin, gaganapin po yan doon sa nasabing sa 25, no? 25 First Liga May Bunga, no? Na pangungunahan po ni Barangay Captain Arnold Alvarez, no? At yan, pakilagay mo roon sa yan. Yang nag-iisa lang siya at para na sa ganon pati yan ay maipakita natin na binabati natin si Barangay Captain kasama yung kanyang mga kagawad, no? Ng May Bunga. At siyempre, alam natin na diyan ay etong nasabing ay bibisitahin tiyak yan ng Mayor Bobby Eusebio, no? Sapagkat ito ay inaasahan natin sapagkat tayo nga ay imbitado rin dito para i-coverage yan at kaya inunahan na po natin para makita ng mga tiga-Barangay May Bunga, hindi lamang sa Barangay May Bunga, kung hindi sa buong nanonood sa programa natin, ano? Okay, dakuan naman po natin yung Senate hearing kanina na pinangunahan po ni Representative Umali, no, na siyang chairman at nang nasabing Senate hearing na yan. At dito ay nagpresenta po ng mga witness na magpapatunay na itong mga taong ipinipresenta, ito yung kasama doon sa nasabing mga sikat sa National Bilibid Prison na siyang nagpapaliwanag at sinusuportahan yung nasabing kampanya ng ating presidente laban sa droga. At dito ay wala tayong masabi kung hindi maganda. Maganda yung habang pinapanood natin dahil sa marami naman po ang nakakasaksi doon sa presentasyon na yon ng mga testigo labang kay De Lima. At saka hindi lamang kay De Lima yan, lalabas po yan na marami pa pong sangkot dyan. At nakakatiyak po ang programang ito na dito yung pagbubulgar na yan, marami pong masasaktan, no? At kaya nga po ang presentasyon na yon ay marami, iba't ibang congressman ang nandoroon sa pangunguna po ni Congressman Umali, no? Nandoon din ang si Attorney Acosta, Preseda Acosta, Representative Roque, no? Andun po at halos karamihan mga tiga DOJ, no? At mga civilian, marami po ang nagko-coverage doon. Kaya tayo ay naniniwala doon sa presentasyon. At hindi lamang dadalawang tao ang nakakaalam nung nasabing pagpapatawag na yon. At dito ay may mga nilagdaan sila bago sila iprinisinta. Kaya binigyan sila ng immunity, no? Ng speaker. Kaya Speaker Alvarez. At dito makikita natin may mga nakabantay sa kanila para yung isiguro ang kanilang mga buhay. At siguro yun ang talagang tamang presentasyon sa Senado at saka sa Congress, no?
yung magbigyan siya ng immunity yung lahat ng magsasalita doon. At dito ay bawat isa na nagsasalita ay may kanya-kanyang abogado. No? Hindi kagaya nung nakaraang presentasyon ni Laylay de Lima ay siya lang ang abogado at saka si Trillanes, no? At saka yung kanyang mga alipores, no? Pero ngayon, itong pangalawang Senate hearing na ginawa yung nung isang araw at ngayon ay maganda ang presentasyon, no? At hindi masasabing naging bias. Yung mga nakaraang unang presentasyon ni Laylay de Lima at saka ni Trillanes ay katakataka na mismong kasamahan nila ay walang alam doon sa ipopresentang witness laban doon sa presidente ng Pilipinas at saka sa anak. Ay ngayon kumpleto detalye, no? May pinirmahan, may mga congressman na nakapaikot, Department of Justice, PAO, at nandoon lahat. Ibig sabihin, kompleto Ricardo. No? Dito, yung mga nagsisiwalat ng anomalya laban sa droga doon sa National Bilibid Prison ay kanila pong iniisa-isa sapagkat kanilang binabasa. At kasi nilagdaan nila yun kaya dapat alam nila kung ano yung kanilang sinasabi. Ay pinapirmahan sa kanila uli na dito ay hindi po sila pinilit o tinakot. Gaya ng sinasabi ni Laylay de Lima na maaaring pinakot, tinorture, at kung ano-ano pa. No? At siguro kabaliktaran doon sa sinasabi po niya na dahil sa pagkakatanggal po sa kanya sa pagka-chairman ng nasabing committee ay papalakpakan kaya si Cayetano at makakabuti sa bayan ay mas maganda dahil dito ay pinatutunayan lamang po ni Senador Alan Cayetano na ang pagpresenta niya ay wala sa tamang oras at hindi makatotohanan, no? Gaya ng sinasabi ni Laylay de Lima na kung yung nagpresenta ngayon mas lamang ang kanyang ginawang pagpresenta doon sa witness. Eh paano nga magiging magandang presentasyon mo ay kayo lamang ang nakakaalam, no? At wala man lang pwedeng magtanong lalo kung kalaban ninyo sa politika. Ang pwede lang magtanong sa inyo at doon sa witness nyo ay kayo-kayo. At kayo rin ang sumasagot doon sa kanyang sinasabi. Kung mali, ang nagtatama ay si de Lima. Oh, 'di ba? Pero ngayon, yung presentasyon ngayon ay walang nagtuturo at may abogado sa tabi niya at kanyang binabasa yung kanyang pinirmahan. Oh, 'di ba? Kasi yun ang pinakamahalaga roon yung magkaroon ka ng pinirmahan, affidavit na ikaw ay titistigo o magbubulgar ng isang bagay na pabor sa gobyerno, no? At doon sa pagpirma mo naman na 2 beses doon sa una mong pinirmahan, katibayan lamang na talagang kailangan magsabi ka ng totoo dahil yun ang gagamitin sa'yo kapag hindi mo ginawa ang totoo, no? Kasi ang tanong sa'yo ikaw ba'y pinilit? O sinaktan, binayaran? Sabi nyo nga walang pumilit sa inyo. Kaya kayo lumabas para makatulong sa gobyerno at malaman
ng taong bayan na ganito ang pangyayari doon sa National Bilibid Prison mula nung si Department of Justice, Laylay de Lima, ang DOJ ay naging talamak po ang bentahan ng droga sa iba't ibang kulungan sa ating bansa, lalo na dyan sa National Bilibid Prison, no? Biruin mo, bulto-bulto. Bulto-bulto, at nagkaroon po ng kota ayon do sa mga testigo ngayon, na ang kanilang ginagawa sapagkat malakas yung sinasabi nilang namumuno doon sa National Bilibid Prison na kapag ka nagsalita ay batas doon sa loob na yon. Kaya natatakot yung mga nag-witness, kaya humingi sila ng immunity at saka yung protection, no? Na sa kanilang pagbubulgar, maaring ikamatay nila yan at siyempre hindi mapapasubalian at pagdating doon sa nasabing cross-examination ng mga abogado ay maaaring paikot-ikutin sila. Gaya nga ng tanong ni Harry Roque kanina, at talagang ang mga tanong niya ay panggulat, no? Kaso nga hindi magulat yung mga testigo Paano mong gugulatin yon ay ilang taon nang nakulong yon at mga handa nang mamatayan at magpakamatay kung ano yung kanilang sasabihin at hindi mo naman pwedeng takutin dahil yan matagal ng mga takot yan. Kaya lang lumantad yan, hindi natin alam dahil gusto raw nila yung sila'y makatulong at maging malinis ang kanilang konsensya dahil doon nga sa sinasabi na hindi naman niya talaga gusto na magtinda. Siya ay isang pinuno lamang ng samahan at siya ay ginawang pinuno pero hindi siya nagtitinda ng ganon. At iniwasan nga niya pero hindi naman siya makaiwas sapagkat baka nga maging mitya ng kanilang buhay, no? Kaya doon ay hindi sila makapagsalita. Dito lumabas po sila at inilabas sila at naging malaya ang kanilang nasabing yung kanilang pagpresenta sa kanilang sarili at naging matibay ang kanilang pagtestigo na si Laylay de Lima ang tumatanggap ng mga payola, lalo na yung kanyang bodyguard, no? At kaya napakarami po. At kaya doon sa mga tanungan, palitan ng kuro-kuro at makikita mong nagiging malaya naman ang mga nagtatanong, no? Gaya nga ni Harry Roque, walang pumigil po doon. Wala pong pumipigil. Lahat pwedeng magtanong. Yan ang isa sa pinakamaganda kapag malinis ang presentasyon, ang taong bayan po ay nakatutok sa kanila. Nakatutok po ang taong bayan sa buong mundo ay nakatutok ngayon doon sa presentasyon kung sino po ang talagang kapanipaniwala, hindi paniwalaan, sinungaling, o itong isa ay hindi nagsisinungaling, ganun po no? Kailangan makuha po ang majority na sumasang-ayon doon sa iprinisinta at nagpresenta nung una at ngayon, no? Sino ang dapat paniwalaan? Yung unang presentasyon ni Laylay de Lima o yung presentasyon ng Department of Justice ngayon at sinangayunan ng mga congressman. Di ba? Kaya maganda ang kinalabasan po niyan. Okay, nakuha naman po natin yung iba't ibang issue na gaya ng gaganapin, no? Yung gaganapin sa 24, no? Ay Ami, pwede ba nating matawagan na yung mga na follow up ba?
para mapasalamatan natin kung ang Pasig ay makapagbibigay ng follow up pa rin. Okay. Pwede nating follow upin ngayon. Kailan ka nag-follow up? Kahapon? Kanina. Wala pang malinaw, ano? Pero, ang malinaw, itong Parañaque. Okay. At, di bale, kung ayaw nilang magbigay ng suporta doon sa programa ng boss, ay wala naman tayo magagawa ron. At, ang kampanya na lang laban sa droga, yun ang ating pinagtutuunan ngayon ng pansin. At siguro isang araw ay ating pong makuha ang number ng nasabing PIDEA, no? At maibigay natin yung mga taong involved sa iba't ibang mga illegal na ginagawa, no? Yung mga illegal na ginagawa diyan sa nasabing floodway may bunga, no? At yung mga sinasabi natin na kailangan ay yung mga illegal gambling, kagaya po ng Caloocan, Malabon, Nabotas, Bulacan, Maynila, at Pasay, Taguig, at Las Piñas, Muntinlupa, no? Ay dito maliwanag na maliwanag po na ang mga video karera sa iba't ibang lugar, lalo na dito sa Pasay, na ang lumulutang pong pangalan dito ay si Jojo Sidinho. At diyan naman sa Las Piñas, si alias Freddy, no? Si alias Freddy ang nasabing ano diyan, no? At siguro ating pong gustong maipabatid doon sa nasabing ating gustong maiparating sa lahat po ng district director ng SPD, no? Na ating pong ipinararating kay Barangay Captain Dennis Aguilar ang nasabing illegal terminal ng mga kolorom diyan sa kanyang nasasakupan sa may Sapote. At syempre, tinatawagan din po natin ang nasabing si Mayor Aguilar, at yung video karera diyan sa may Sapote 2, at kay video karera sa Sapote 2, at Freddy, alias Freddy Sakla, yung bangka ng Las Piñas, at saka si Felix Grotto, bangka ito ng video karera diyan sa may Las Piñas din. At kaya tayo ay sabi nga natin, wala po tayong pinaliligtas dito sa ating programa kung kinakailangan po ibulgar natin at maiparating natin doon sa nasabing direktor ng Southern Police District ay gagawin natin, no? Ay nakakalungkot lang isipin, no, na ang nasabing mga ipinararating natin sa kanila ay hindi po nakakarating yata, kaya ang gusto natin ay makarating sa hepe ng Las Piñas Police etong ating panawagan na pakisipat at pakiimbestigahan
etong nasabing mga video karera, illegal terminal na mga kolorom, dyan sa mismong sa Pote 2, yung video karera, ang illegal terminal naman ng mga kolorom ay mismong sa Pote. At kaya nga po tayo ay sabi nga natin, mas gusto natin yung makita natin yung mga ginagawa ng ating mga kapulisan. Hindi lamang po dito sa ating ginagawang para na sa ganoon ay subukan mo nga tawagan itong Pasay kung pwede nating makapanayam ang PIO ng Pasay Police 831-6459. Kung sino ngayon ang hepe ng PIO ng Pasay Police. O kung hindi, yung hepe ng Pasay Police. Regarding sa Oplan Tokhang ang topic At para na sa ganon ay malaman natin kung sino ngayon ang hepe ng Pasay Police at saka yung hepe ng PIO ng Pasay Police, no? Ang PCR ng Pasay Police. At upang alamin natin yung kanilang mga isinasagawang Oplan Tokhang, no? Maganda kasi yung mga Oplan Tokhang kasi maraming namamatay, maraming nahuhuli, at sabi nga natin, sana mga big time drug lord yung mahuli, no? Sa Oplan Tokhang. Kasi iyan ang kailangan natin. Yung mga wanted, no? Mga wanted dyan na kailangan ay dapat nahuli na yung mga wanted na yan, at saka yung mga pusher at saka user na ayaw magpatulog. Sabi nga ni Ernie Buwan, ayaw magpatulog ng mga pusher at user, no? Yung pusher kasi tsaka yung user napakalayo kanya-kanyang mga parokyano yan. At kung sino yung mga pusher, mga big timer, no? Na talagang ibig sabihin walang katinag-tinag sila doon sa kanilang mga ginagawa, no? Kagaya ng mga Oplan Tokhang, double barrel, no? Na talagang hindi natin makita yung nasabing mga tao na yan, no? At siguro ay yan ang natin, no? Siguro mas maganda kung ang mga nasabing mga taong yan ay gusto lamang natin na malaman, no? Kung sino-sino yung dapat na-involve dyan sa mga nangyayari. Di ba? At dahil sa tuloy-tuloy naman po ang programa, ay kailangan magkaroon naman po ng tamang pananaw. Yaang mga na yan ay kailangan lamang na malaman natin yung kanilang mga ginagawa. At dahil din dyan ay dapat nating matulungan yung kampanya nila. Yung kampanya nila. At wag lamang may madamay ng mga inosenteng tao. At sabi nga nila, doon sa Pasig,
ay nung isang araw ay may may patay na naman doon sa, siguro sa Oplan Tukhang yan, ay nakita doon sa may Luis, no? At yan ay isa sa ating gustong makita at malaman natin kung ay yan ay makita lamang natin ay maliwanag na sa Oplan Tukhang ay marami rin ang bumabaksak. At hindi, tayo naman ay naniniwala doon sa nasabing bawat katok kapag yung sinasabi po nila na ang mga taong yan ay kailangan maipakita natin yung tamang pagpresenta. O, di ba? Kailangan ipipresenta natin yung mga nasabing kay COP. O, sige. Pero nagre-ring. O, subukan mo nga uli. At pero PCR yung tinawagan mo. Oh, bakit hindi siya makasagot? Oh, yung hepe. Oh. Oo. Oh, sige. Subukan uli natin kung yung sa Oplan Tukhang at pagka habang ay kung ang kampanya laban sa Oplan Tukhang ay makapanayam natin yung hepe ng Pasay Police, kung sa kanilang mga ginagawa ay napakarami na po napakarami na po yung kanilang mga nahuhuli, kagaya na lang ng Pasig, sa Pasig maraming sumurrender at tayo ay sabi nga natin ay dapat malaman din ng taong bayan kung etong sa Oplan Tukhang ay dahil tuloy-tuloy ang nasabing kampanya nila laban dyan sa Oplan Tukhang ay sa Oplan Tukhang ay ang karamihan ditong na mga sangkot sa droga o kaya yung mga wanted, yung mga pinaghahanap ng alagad ng batas na may mga kaso, ay yan yung kailangan na magawa natin na masuportahan yung kampanya nila laban dyan sa Oplan Tukhang. At kung makikita lamang po natin, kung makikita natin na ang mga yan ay talagang sa pagtupad nila ng kanilang mga tungkulin, dalawa lamang po ang pwede nilang pagpilian. Alin? Yung ospital o sementeryo. Sa kanilang pagtupad yan, sa kanilang tungkulin. Kaya nga may kasabihan, kapag ang pulis ay umalis sa kanilang bahay, pupunta sa kanilang duty, ay ang isang paa niyan ay nasa hukay at ang isang paa ay sa ospital, alin sa dalawa na yon ay nakakatakot, hindi bali nga sana kung magagalusan ka lang. Pero kung kagaya ng pulis ng Caloocan na sinalubong ng bala ay nasalo yung bala, ay talagang todas ka. Pero kapag ay
wala kang magagawa kung ikaw ay kung kukunin ka na ng itaas. Ha? Kahit na sabihin mo pang ikaw ay may base sa katawan, no? Nag-operate. Sa katawan ka nga may base. Sa ulo ka naman na natira at natamaan. Tapos ka rin. Di ba? Kaya sabi nga kahit wala kang base sa katawan, pag hindi ka pa kukunin, kahit anong sugod mo, kahit magpakamatay ka pa, hindi ka mamamatay. Di ba? Ang dami po dyan. Tumatalon. Pero, sa kanilang pagtalong, dahil gusto nga nilang mamatay, ay wala pa, hindi pa pirmado kaya hindi sila mamatay-matay. Pero sa ganyang mga ginagawa, ay alin, subukan mga tawagan itong Pasig Police. 534-7699. Kung pwede natin ma-interview ka mo ang hepe ng Pasig Police tungkol sa Oplan Tukhang, at para na sa ganon malaman natin kung wala ang hepe, si Sargento Baltasar na lang sa Oplan Tukhang, ang topic, kung pwedeng ma-interview. At kasi ating para na sa ganon ay gusto natin na ang gusto natin malaman natin yung nasabing sa Oplan Tukhang nila, no? Ay merong nung isang araw ay may natagpuan na parehas wala. Ang tigapagsalita nila wala rin. Ay, hindi sila authorized. Okay, at baka pwede nating kunin yung PCR ng Eastern Police. Eastern Police. Para ma-interview lang natin. Ha? Sino yung PCR ngayon ng Okay. Si De Leon ba ang PCR ngayon ng Eastern? Ang Eastern Police? Kay Director sa Pitula? May telephone number ba sila kay Director, kay Eastern Police Director sa Pitula? General sa Pitula? Yung number lang para ma-interview natin regarding doon sa Oplan na Tukhang. At yan ang gusto natin, At yan ang gusto natin na ito ay malaman natin at yan ang ating malaman, yung sa Oplan Tukhang nila ay yung ba yung secretary ng hepe ng Pasig? Okay. At diyan ay makikita natin kung pwede nating ma-interview si General Sapitula, ang director ng Eastern Police, tungkol sa Oplan Tukhang. Sa Oplan Tukhang, si General. At dito naman ay atin pong nakikita na ang nasabing mga ginagawa ng ating kapulisan abay napakaganda.
napakaganda po ng mga ginagawa ngayon ng ating kapulisan sapagkat sa Uplan Tokhang lamang ay marami na po silang nahuli, no? Ang sabi nga natin kung ang mga nangyayari na pagbatikos doon sa nasabing kampanya laban sa droga ay hindi na dapat binabatikos yan sapagkat ang Uplan na Tokhang o yung laban sa droga ay talaga naman pong talamak na po yan no? Marami rin namang pulis ang nagbubuhis ng buhay para lang sa kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin at talagang inaasahan po ng programang ito kung halimbawa ay okay lang. Okay. At dito ay makikita natin na ang nasabing Uplan Tokhang na yan ay epektibo. Epektibo yan. At talaga naman pong gustong-gusto natin na ang nasabing kampanya nila ay tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy ang kampanya nila. Okay, magandang hapon po, ma'am. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Hello, good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Si Ed Rosales po ito, sa Wawaksyon Balita po. Yes, sir. Magandang hapon po. Okay, naka-live po ito, nationwide po ito. At napapanood po ito sa Internet TV, ano? Apo. Okay, ma'am. At gusto ko lamang pong malaman kung sino po itong aking ini-interview ngayon, ma'am. This is PO3 Catherine Gapinpin po of Office of the District Director, Eastern Police District. Okay. At bilang kayo ang PIO dyan at tagapagsalita ng Eastern Police, ma'am, kumusta po ang Uplan Tokhang po natin? Sa ngayon po ay ongoing pa rin po ang aming Uplan Tokhang. Ang aming mga city police stations ay dire-diretso po ang paggandak ng Uplan Tokhang. At meron nga ho kaming target na mag-declare ng drug-free barangay. So by December po, we are hoping na makakomply ho kami. Na kahit 80 hanggang maging 100% po ito. Sa bawat barangay po? Yes po. Okay. At ma'am, bali, pakiulit nga kung kailan na uumpisahan po yan? Actually, ongoing na po ito. Kailan po kayo nag-start, ma'am? Last week po, bali, may meeting po ni District Director, yung ating mga chief of police, sa yung ating mga operations officer, at the same time, yung ating mga PCP commander. Okay. Na makipagtulungan sa aming mga barangay. Opo. Nang sa gayon, isagawa namin yung aming goal na makapag-declare kami ng drug-free barangay. Oo. No? Maganda yun. Kasi manggagaling po ba sa barangay ang impormasyon para diyan? Actually, we all have the numbers and the list of the watch list. Opo. Galing po yun sa barangay. Okay. Ngayon, sa pakikipagtulungan pa rin po ng mga barangay, ay amin pong unti-untiin na malinis. makumplay lahat or Opo. malinis lahat. Opo. At kasama na po yung mga pusher at saka user. Yes. Yes. Opo. At dito po ba, ma'am, ang inaasahan natin na makakuha tayo kahit 85% o 95%, 100%. Kailan ang deadline po? Our district director and the rest of the chief of police are hoping that we can comply till December. December ano po? Till December this year. This year. 2016 po. Yes. Okay. At
dito ay sa buong na sasakupan ng Eastern Police, ma'am, kagaya ng San Juan, Mandaluyong, ano pa? San Juan, Mandaluyong, Pasig at saka Marikina. Okay. 4 na bayan po ang hawak ng Eastern. Yes. Okay. Sa buong yon ay sana makuha nyo talaga yung 100% na ano na natin lahat yung mga ano, no? At yung may mga sumurrender na po tayo, di po ba? Yes. Oo. Mga ilan na po yung mga sumurrender? Actually, we are still continue on knocking Opo. ng mga bahay ng mga tao na suspected na drug user Opo. as endorsed by the barangays. Opo. But as of now, I don't have the record. Okay. Oo, kasi kagaya ng sinabi mo kanina, gusto mo lang may makausap. Yes, That's why I opo. don't have the record. Okay. At ang importante po doon, yung kumikilos ang ating kapulisan laban doon sa mga drug pusher, ano? Yes. Opo. At sa kasalukuyan, ma'am, ano ang number 1 nating pinagtutuunan ng pansin ngayon dyan sa Eastern Police? Number 1 ho namin pinagtutuunan ang pag-implement ng aming anti-drug campaign sa pamumuno ng aming District Director na si Police Chief Superintendent Romulo Isa Pitula. Yes. At ang isa na nga ho dito yung Brigada Tukhang, Opo. aming Oplan Kalinga, Opo. ang aming drug surrendery database at Oplan Bathala at Oplan Safe Community. Opo. Sa pamamagitan po ng mga anti-drug campaign na ito, napapalapit po ng husto ang kapulisan sa komunidad at sa pamamagitan nito ay nakakakuha kami ng mas malalim na informasyon Yes. sa komunidad at ito po ang naging daan para maging smooth po ang aming anti-drug campaign. Oo. At siyempre pagkagat nitong dumarating na po yung beer, ano, mas lalong lumalakas yung mga bentahan ng droga na yan, no? Di po ba? Hindi ho natin masasabi Opo. na ganyan po ang impormasyon na yan, hindi natin mako-confirm. Okay. Pero pagdating ng Burr months, ang masasabi natin is medyo tumataas yung crime ng robbery Opo. nung mga nakaraang taon. Ayun. Pero right now, hindi pa natin masasabi dahil intensified yung anti-drug campaign natin. Opo. Yung mga crimes na sabihin natin na robbery, theft, carnapping, and physical injuries ay bumababa dahil nga patuloy ang ating anti-drug campaign. As we all know, drugs is the mother of all crimes. Okay. At ang ibig sabihin, ma'am, mababa ang crime rate natin ngayon. Yes. Okay. At nako ay maganda ang ating impormasyon na nakuha ngayon sa Eastern, ano? Sana ay yung ibang mga lugar din ay ganon din sana, mababa rin ang crime rate, ano? At baka mayroon po kayong last message sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programa natin sa Wow Action Balita, ma'am. Nasa inyo lahat ang pagkakataon upang maiparating po natin sa ating mga kababayan ang mensahe po ni Director. Go! Sa ating pong mga tagapakinig, kami po ay nananawagan sa inyo na patuloy ho kayo makapagtulungan sa aming mga pulis upang tuluyan ho nating masawata ang droga dito sa Eastern Police District. Okay, ma'am. Maaari ho, Okay, go! maaari ho kayong tumawag sa 641-0877. Ito po ang aming tactical
Operation Center para po sa inyong mga concern. Ma'am, pakiulit lang po. Alin, pakikuha mo nga yung sa tactical operation nila. Okay, ma'am, go ahead, ma'am. Pakiulit. 641-0877. Yan po yung sa tactical operation po ninyo. Yes, so pwede din silang mag-message sa aming Facebook account na EPD React. Ay, ano mo nga yung EPD React, ano? At para makuha natin yung kanilang ano. At At ang aming Twitter account na @EPDPIO. ayan. Okay, pakiulit, ma'am. Sa aming Twitter account na @EPDPIO. Copy nyo? Copy? Hindi raw maintindihan, ma'am. Okay, dahan-dahan lang po. Ang Twitter account po namin ay @EPDPIO. Add EPDPIO. Kopya, Alin? Okay, ma'am. Maraming salamat, ha? Wala nga naman po. Okay, thank you at mabuhay po kayo. Yan po ang tigapagsalita ng Eastern Police District, ano? At thank you at mabuhay po ang EPD. At okay, dakuha naman po natin yung ating tinatalakay tungkol doon sa Senate hearing na ginagawa at yung pagpresenta ng mga witness ng nasabing administrasyon, ano? At yan yung ating gustong makuha sapagkat ito ay napaka-importante nung sinasabi nga nila makuha na 100% kapag dumating po ang December, no? Drug free. Yan ang pinakamaganda. Kapag nakuha na po natin yung drug free, sigurado tapos na si Allen sa kanyang pag-aaral. Abogado na si Allen. Ha? Wag. Para maipagtanggol niya si Laylay de Lima. No, 'yun ang kauna-unahang hawakan niyang kaso. Si Laylay de Lima at saka si Trillones, no? Okay, balikan po natin yung ibang mga ano ay siguro yun namang ating gustong gawin, no? Na yaan ay sa mga bawat lugar ng ating bawat lugar na ating pinagtutuunan ng pansin, ano? At tawagan mo yung ano okay, mamaya at mamaya na. Okay. At teka ha, at para na sa ganon ay ano nating mabuti, no? At gusto natin na lahat ng mga kapulisan natin, lalo yung mga tiga PIO, yung mga tiga pagsalita ng nasabing ano, no? Ay talagang gusto natin, no? Ay para malaman natin yung kanilang mga isinasagawang pag-oplan tukhang, no? Ay subukan mo nang tawagan ang PCP7 392 0494. Kung pwede nating ma-interview si Kapitan Bautista, no, sa Oplan Tukhang. Kung ang PCP7 ba yan ng kay multinational, yung kay Captain Bautista, no? Kung pwede natin ma-interview kung nandyan siya at para na sa ganon ay ma-interview natin, busy. Okay, at yan, ano? At ating pong 820-9682. Kung pwede na, ganon din. Wala. Okay. At
Yang ang tagiig naman natin 628 3015. Kung pwede nating ma-interview ang PCR para sa Oplan Tukhang ay ang alam natin sila ang number 1 ngayon, no? Ang nasabing tagiig ay atin pong gustong malaman sapagkat ang pagkakaalam ko sila ang nag-number 1 sa Oplan Tukhang, no? At siguro ay makikita natin at malaman natin doon sa ang ating gustong gawin ay malaman lamang natin kung sino ang nag-number 1 ngayon sa Oplan Tukhang, no? At ang pagkakaalam natin, etong Taguig Police ang siyang nanguna, no? At nakakuha siguro ito ng award, no? At yan ay ating maipakita, no, sa kanila yung sa Oplan Tukhang. At wala pong doon ay makikita, busy. Okay. At di bale. At ang kailangan natin ang ano na yan no? Ay itong PIO ng district si Kati 642 3409 642 3409 yung chief ng PIO kung pwede natin ma-interview regarding Oplan Tukhang. Okay, at yan, habang kinokontak po ng ating kasamahan ang si Kati, no, ay gusto natin na malaman yung patuloy na ginagawa ng ating district director sa Oplan Tukhang. At malaman natin kung sino ang nakakuha ng pinakamataas at pinakamaraming na sumurrender sa Oplan Tukhang, At dito ay makikita natin na talagang sincero ang ating mga kapulisan laban dyan sa Oplan Tukhang, At gusto lang nating malaman kung sino-sino ang number 1, no, ng mga PCP commander. At sa bawat commander ay ito ay gusto natin na ang mga makikita natin ay talagang gusto natin na yaan ay malaman natin, no? Sa Oplan Tukhang? O sige. Okay lang. Okay, sige. At sino ang head ng ADCOP? Okay. Tanong mo kung sino. At para malaman lang natin sa Oplan Tukhang ay importante ang yaan ang natin. At sapagkat ang isa sa mga tinututukan ngayon ay number 1 yang sa Oplan Tukhang laban sa droga, no? At marami ang mga sumurrender. Saan ba yan? Okay. At sige nga, at kung pwede nating ma-interviewan. At makikita natin na ang ating
isa sa pinaka maganda, no? Pinakamagandang sabihin mo live to, sabihin mo live to. At ito ay makikita po natin na ang nasabing Oplan Tukhang sa iba't ibang lugar ay ito ay ginaganap, ano? At kung sino-sino ang nagna-number 1 dito, yun ang gusto nating malaman, ano? Kahit na sabihin pa natin na marami man ang mga sumurrender at hindi nating malaman dito kung ano ang talagang unang magandang maging yung nasabing kampanya ng nasabing ni General Sapitula ay yung sabi niya drug free, no? Sana makamtan natin yung drug free at siguro ay mas maganda kung ang nasabing mga Oplan Tukhang na yan, yung mga sumurrender ay hindi na magbalik doon sa nasabing kanilang masamang gawain, ano? At kasi ang nasabing mga drug pusher, drug addict na yan o user, no? Na hindi natin malaman kung papaano ang mga ginagawa ng ating mga kapulisan, no? Lahat po yan kailangan mas maganda ang presentasyon ng kanilang mga hepe ng bawat departamento. At ito ay makikita po natin na talagang ang kailangan natin ay liwanagin nating mabuti kung ano ang talagang kampanya nila laban po sa droga. Okay na? Okay, magandang hapon, ma'am. Hello? Yes, magandang hapon po. Si Ed Rosales po ito sa Wawak yung Balita, ma'am. Yes, sir. Okay, at naka-live to, ma'am, nationwide po ito at pwedeng nyong panoorin sa internet TV, no? Kahit ngayon ay pwede nyong i-type yung www.ustream. Ibigay mo muna yung Alin, ibigay Sir, mo ang muna. hina mo. Ha? Sir, ang hina ng dating mo. Okay, at yan, okay na? Okay po? Okay, at pwedeng ibigay mo muna, Alin, para mabuksan nila yung kanilang mga internet, ano? Okay, at para nasa ganon ay live nilang mapanood ang nasabing question natin, ano? Ma'am, magandang hapon muli, ano? Yes, sir. Magandang Okay. hapon. Okay, dahil kayo ang head ng ADTOP ng Pasig, ay gusto po nating alamin ilan na po ang kabuuan ng mga sumurrender. Actually, last August po, ang ating surrenderies is 2,300 yata, parang ganon. Okay, up to now, ma'am? Okay. Hindi po. Up to August pa lang yan, August. Itong September, ma'am, wala pa tayo? Hindi ko pa po na-update yung record natin, sir. Okay. At sa kasalukuyan, dahil yung Oplan Tukhang po ay patuloy na ginagawa saan man dako ng Pilipinas, ano ma'am, dyan sa Pasig, ma'am, ang Oplan Tukhang natin ay epektibo ba? Patuloy pong ginagawa ng ating kapulisan yan, yung Oplan Tukhang. Okay, at sa Oplan Tukhang natin, ma'am, kung pwede ba nating malaman ilan ang nahuli natin, yung mga sumurrender, alam natin, at yung mga ipinarehab natin, ma'am. Actually, sir, ongoing po yung programa natin sa rehabilitation program. Okay. At ongoing din po, kasi pagdating po sa Oplan Tukhang, ang po pwede niyo hong tanungin dyan, yung ating mga kapulisan. Pero pagdating po sa community-based program, Okay. Tuloy-tuloy po ang programa ng Pasig City Government para bigyan at tulungan yung ating mga surrenderies. Okay. Ang bawat barangay po ay may kanya-kanyang mga programa na ibinibigay o ibinababa
sa ating mga surrenderies. At ang city government naman po ay nakasuporta sa lahat ng mga programa po na ginagawa ng ating bawat barangay. Okay. Meron ho tayong mga physical activities. Okay. Continuously po, nagkakandak din po tayo ng programa para sa rehabilitation. Doon po sa ating mga surrenderies na gusto pong mag-undergo ng programang rehabilitation, sinasagot po ng Pasig City Government ang kanilang admission fee kasi ho, meron tayong memorandum of agreement sa Bikutan po. Okay. Sagot po ng City Government ang 4,500 pesos at saka yung monthly payment po na babayaran po sa atin sa Bikutan. Ayun, ibig sabihin sinasagot na po para doon sa entrance fee at saka sa monthly. Admission fee po ang tawag natin, admission sir, at fee. saka po monthly payment po. Okay, magkano yung admission fee? Yung admission fee po ay nagkakahalaga ng 4,500 sa unang pasok, yun, sa pag-unang tinanggap sila. Bawat isang tao lang po yun. Isang tao po yun. Tapos At, yung monthly po, meron ho tayong binabayarang 750 a month para po sa mga pasyente natin. okay, kulang-kulang mahigit 5,000. Ganon. Mga 10,000 po kasi po 8 buwan po yung ating programa. Okay. So mga 10,000 po. Okay. Kaya po ba ng Pasig government ang suportahan yung ating mga surrenderers o kaya yung gusto magparehab, ma'am? Ang atin pong Mayor Bobby Eusebio ay naglaan ho ng budget para po Okay. dito dahil ito po ay direktiba ng ating, ito po yung unang programa na gustong iayos ng ating presidente na sinuportahan naman po ng ating Mayor Bobby Eusebio. Okay. At simula pa naman po ang Pasig City Government po nakikipag-MOA na Oo. at nagbibigay ng financial ng suporta sa lahat ng mga ipinare-rehab natin. Okay. At doon po sa mga kagaya po niyan, ma'am, ang mga nahuhuli natin na mga kagaya niyan gusto magpa-rehab, hindi po ba maluwag pa rin po ba ang Bikutan? Actually po, ganito po ang ginawa ng city government. Okay. Since everyday po, malaki po yung number ng mga drug abuser ang sumusurrender sa atin. Since Okay. ganito po kalaki ang ginawa po ng ating Pasig City Government, nagkaroon po tayo ng classification and assessment ng bawat barangay. Okay. So ina-assess natin at dahil meron naman po tayong accredited physician Oo. na po pwede pong mag-classify kung saan po talaga yung ating mga drug abuser na programa na pwede silang pumasok. Oo. Yung hindi na po kaya, yung tinatawag po na drug abuser na talagang drug dependent po, pinaparehab talaga natin. Okay. Pero for those experimenter, regular user, occasional user, sila po ay binigyan natin ng programa ng community-based program. Okay. Ito pong community-based program, kagaya po ng SAGIP program, is adapted natin sa national government program, kagaya po ng Dangerous Drugs Board. Oo. Ibinaba po nila ito sa lokal na pamahalaan para po sundin. Sa community-based program po, dito po pumapasok yung physical fitness, Okay. kagaya ng Zumba, takbo laban sa droga, Okay. at iba't iba pong mga physical na Activities. exercises na ibinibigay natin Oo. sa ating mga surrenderies para maging physically fit sila. Oo. Pangalawa po, we have the community service po Oo. na binibigay din po ng ating mga barangay sa bawat surrenderies natin. Okay. Meron po tayong tinatawag na bukod po dito, meron pa po tayong mga sa community-based program po, meron din po tayong ibinigay sa atin po dito sa Pasig. Nagbigay po tayo ng
life skills program po. Okay. Kagaya po ng orientation ng livelihood program. Okay. Binigyan po natin yung mga surrenderies natin. O Oo. ongoing po yung programa para sa livelihood po. Na-assess na po sila Oo. ng ating hepe ng livelihood kung ano yung kakayanan at gusto nilang training para makapaghanap buhay sila. At ongoing po yung tupad program po na ibinigay po ng local government sa lahat ng barangay po. Nakapagpasok po sila ng mga surrenderies na ngayon po ongoing po nagtatrabaho po sila sa ating Pasig City government, yung tupad po Okay. na under po ng peso. Okay. Tapos po, Oh, sige, go. iba't ibang programa pa rin po, mga preventive education program. Oo. Aha. At ma'am, yung mga sabi nga ninyo ay yung gustong yung mga sumurrender na gustong maghanap buhay, kumusta po? Nabigyan po ba natin ng mga hanap buhay na? Ongoing po yung tupad program na dito po namin sila ipinasok. Okay. Tapos po, nakahanda naman po ang ating Pasig City government na maglaan. Naglaan po ang ating Pasig City government ng pondo Okay. para sa pangkabuhayan po. Ma'am, itong mga application na nakukuha sa bawat barangay, yan yung sinasabi nyo. Aha. Ayun. Nag-submit po namin sila ng biodata. Okay. Tapos po, nag-start na po sila ng tupad. Ganun. At ibig sabihin, balik kailan sila nag-start, ma'am? Nagkaroon po, pakitaw na si Albert, sandali lang sir. Nagkaroon Okay. po ng launching nung nakaraang linggo po Naku, sayang. ng Ano? ating tupad. So, nilaunch po natin ito. Saan po lugar? Dito po sa atin, sa Pasig City Hall, Okay, sa okay. Eusebio Quadrangle Oo, po. sayang, Kailan ano? nagkaroon ng launching ng tupad, sir? Sandali lang. Okay. Nilaunch po natin ito noong... Sandali. Okay. Ito lang po, okay, po. Last go. week lang po. Yes, sir. Ayan, habang tinitingnan po ng ating head ng ADCOP ng Pasig, yung eksaktong petsa at para na sa ganon ay lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita. Ito lang pong Okay, September go. 19. Okay. Nagkaroon tayo ng launching. Okay, sino-sino po ang mga naging guest po natin? Pinunuan po ito ng ating mayor, ng Okay. ating iba't ibang departamento na hawak po at magmamonitor dito sa ating tupad program. Ayun. Tapos po, tuloy-tuloy din po ang home visitation ng ating mga interpret, yung religious sector po natin. Okay. Nagkakandak na po sila ng home visitation sa bawat bahay po ng ating mga surrendery para sa Oo. monitoring and evaluation po. Kasama na rin po yung pagtatayo po o pagkakaroon ng Bible study sa Okay. iba't ibang tahanan ng ating mga Ayun. Oo. surrenderies. At sino po ang nangunguna dyan sa Bible study ng ating ADCOP? Kasama po natin dito ang Pasig Ministers Alliance po. Kasama po natin ang CCF po. Okay. Ang International Baptist Church po. Okay. Ang Davids po. At iba't iba pa hong relihiyon Ayun. na sumali po para tumulong kagaya po ng ating Global Surge Community Baptist Church po. Nagkakaroon na po tayo ng Saturday service instead Okay. na Sunday Mass po. Okay. Meron na po tayong Saturday service po kung saan ito po yung araw ng simba ng ating mga surrenderies. Okay, ma'am, saan ginaganap po yan? Sunday Mass? Dito po sa Global Baptist Community Sa Rotonda? Baptist Church po. Dito po sa may Rotonda. Yes, Apa. sa Rotonda yan, no? Aha. Okay. At doon po sa ating tupad program na ginaganap natin at dito ay ating ipinangako sa lahat ng mga sumurrender at gustong maghanap buhay din ay walang age limit ito, ma'am. Wala po. Hindi po natin binigyan para po makatulong talaga tayo Okay. sa kanila. Okay. Opo. At siguro Kita po sila, sir, ng 400 plus every day. maganda. Saan manggagaling yun? Sa local government? Local government po. Okay. Doon po yan ng At ating mayor. ibig sabihin, lahat na nakapagpasok ngayon ng biodata sa inyo
ay sa tupad program. Ipinasa po sa peso natin, sa Okay. pamumuno po, yung happy po natin doon ay si Miss Maria Lourdes Austria po. So Okay. sila po ang nag-conduct ng assessment at Okay. yung mga tupad natin, ongoing po na nagtatrabaho po. Okay, ibig 481 per day po pala sila. 481 per day, ha? Yes, Parang sir. nasa minimum na rin, ano? Opo. Oo. opo. At Oo. yaan ay doon, tuloy-tuloy po yun hanggang gusto nilang maghanap buhay? Ah, Ilang buwan lang yun? ilang buwan lang? Oo. Hanggang November po. Hanggang November lang po yun. Yung tupad Apo, program apo. natin. Apo. Kahit papano kikita na rin sila. Ay, opo, opo. Oo. At doon sa mga nagpasa po ng biodata, lahat po ba yung nagpasa ng biodata na yan? Ibig sabihin ay nagwo-work na po sila ngayon. Yung first batch po, nagtatrabaho na po at ongoing okay. po ang communication namin sa bawat barangay Oo. for those who are interested Okay. na mag-apply sa tupad. Ayun, tupad program. Basta no? surrenderies po. Oo. Ating Opo. surrenderies. O halimbawa, ma'am, doon sa sinasabi natin surrenderies, no? At doon ay yung mga tao na nag-surrender pagkatapos siyempre nag-apply sila ng tupad program. Paano po ang ating monitoring sa kanila para mabigyan sila talaga ng tupad program? Actually po, ang ad ko po ay katuwang po ng ating peso Okay. na nagmo-monitor po sa kanila everyday. Chine-check po natin yung attendance nila. Okay. At isang area po, binigyan po sila para sama-sama silang lahat doon. Oo. For us, yung easy monitoring po na okay. syempre, everyday po, minomonitor din po yan ng ADCOP, minomonitor din po ng ating city government. Ayun, ibig sabihin po, pinangungunahan po ng ADCOP itong pagmamonitor doon sa mga surrenderes. Bali, ang monitoring po talaga, yung ating peso po, kasi programa po ito Okay. nila. Opo. Tapos po, follow up po ang ADCOP po. Ayun, Monitor. kung nakakatupad sila sa kanilang mga Sa pinirmahan. kanilang tupad. Oo. Apa. At dito ay bago ko kayo tinawagan, tumawag po ako doon kay Eastern Police Director sa Pitula. Ay sinasabi po ng kanyang sekretary o yung PIO doon na ang kampanya po ay ang gusto nilang maipatupad yung drug free sa Pasig, sa buong Eastern. Tama po ba? Apa, gusto nilang magkaroon ng drug Itong cleared December. po. Oh. Etong December daw. Apo. Sa palagay nyo, Actually kaya? po, pinagtutulungan po natin. So, sabi nga po natin, ang lahat po ng barangay chairman ay itinap natin para magkatuwang po tayo dito sa pagkilos natin laban sa droga. Oo. May mga barangay po tayong inihahanda Oo. at may mga executive order din po tayong sinusundan. Oo. Yung mga parameter po ng ibinigay sa atin ng Dangerous Drugs Board, syempre Oo. po dapat lahat po naka-inline doon. Oo. Yung preparation po natin, katuwang din po natin ang PMP ng Pasig, tulong-tulong po para po abutin po at makapag-clear po tayo ng barangay. Okay. At iyaan pong ADCOP ng Pasig, under po ba yan ng nasabing national na PDEA? Ang ad ko po ay under po ng Office of the Mayor Okay. natin. Hindi Opo. po ng PDEA. Hindi po. Okay. Opo. Pero isa po yung ahensya na katuwang natin Okay. sa lahat ng trabaho. Ayun, oo. At sa palagay nyo, makuha kaya natin yung drug free sa Pasig, ma'am? Sa atin Itong naman po December. sa atin po dito sa Pasig, patuloy po at pinaiigting pa rin po ang pagkilos natin. Oo. Magkakatuwang na ahensya po para labanan po at para makapag-declare po tayo ng drug-cleared barangay. Oo, at sana pakisilip nyo yung nasabing mga tumatawid sa atin, diyan sa may hangganan ng Pasig. Yun No? nga, minsan ang Tumatawid. problema, no? Galing dyan- Tumatawid Galing dyan sa sa may- ibang lugar. Oo, dyan sa Kainta, mama.
Yung iba Ah, pa nga, yung mga tumatawid, yung pag gumagawa ng yes, at kalokohan, no? ang pagkakaalam ko, sunod-sunod ang patay doon sa may kainta, sa may hangganan, Mm. no? At sana dito sa Pasig, sa atin, yung mga tumatawid na yan, hindi na makatawid. Oo nga. Oo. Anyway po, ang ating mga kapulisan ay nakabantay naman po dyan. Oo. Dating sa supply reduction. Sana Sila ba- naman po yung nagbabantay sa atin. Oo, sana kagaya din ng kainta, ma'am, at yung kainta talagang ang sisipag eh, no? Ah, Oo, ay yung mga tumatawid, sana makarating kay Mayor ang yung mga tumatawid na yan. Ako, grabe. At mahirap na lang Nakakaasa po kayo, mahirap sir. na lang i-announce dito sapagkat buong mundo ito na nakabukas ang ating programa ay baka ma-monitor ng mga kalaban. siguro sir, pwede nating pag-usapan para makita po at malaman din po natin kung ano at kung saan at kung sino po yung mga taong yan. Oo, at dito ay hindi ko nababanggitin ng mga pangalan, ano? Yes, Basta sir. ito, doon sa may hangganan ng kulay pulang mga tricycle na biyaheng palengke galing Yung ng tricycle Kainta. ng biyaheng Oo. Diyan, palengke, tumatawid galing po Kainta. yun. Araw at gabi. Sana mayroon tayong mga nakasibilyan na ano dyan, na nakaposte. Hanggang gabi po yun. Gabi't araw yan, tumatawid dyan. Lalo pag Apo. Sabado at Linggo. Sabado at Linggo. Oo. Apo. Umpisa ng umaga yan, hanggang gabi yan, hanggang madaling araw po yan. Sana ay matigil na po yan at matuldukan. Sayang naman at ang Pasig ang ginagawa nilang kanlungan. Apo. No? Ganito po, sir. Ang Pasig po ay merong tinatawag na tagamasid ng Pasig na Oo. kung saan po nagbibigay po tayo ng reward. Po pwede pong mag-text sa number na 0908-8821-342. Kasama po ang numerong 0920-890-5313. Ito po ay lihim na tagamasid ng Pasig na kung saan po dito po itinitext yung mga illegal activities, pangalan ng mga taong gumagawa po ng illegal dito sa loob ng Pasig. So, namimigay po ang Pasig City Government hanggang 3 milyong piso kung sino po yung makakapagturo at makapagsasabi dun sa mga taong involved dito sa paggawa o lahat ng mga nagbebenta Oo. at gumagamit dito sa ating lungsod ng Okay, Pasig. pakikuha mo nga yung number ni ma'am. At doon sa nasabing yung lihim na Tagamasid ng Pasig. Okay, ano mo at pakiulit lang ma'am at para na sa ganun ay maisulat ng ating kasama rito. Okay, go. Ang number po ay 0908-8821-342 Okay. at 0920 Okay. 890 Okay. 5313. Yan. Ito pong number na to ay nakasulat po sa mga notebook po ng mga estudyante. Okay, Yung okay. notebook na ipinamimigay po ng ating mayor at nakapaskil po itong numerong to sa lahat ng barangay. Ito ba ay diretso kay Mayor? Opo, opo. Yang binigay mo number? Opo, opo. Okay, pakilagyan mo nga ng pangalan ni Mayor Bobby Eusebio yung contact number na yan. At magkano Yung mga ang staff po, yung okay. mga may humahawak po niyan. Opo. Okay, magkano po ang premyo doon sa makapagbibigay ng impormasyon? Ano po ba ang kailangang impormasyon para dyan? Meron po tayong meron po tayong form Okay. na lihim na tagamasid na kung saan nakasaad po doon yung mga reward Okay. na po pwede nyong makuha. Okay. Base po doon sa laki at dami po na makukuhang illegal drugs doon sa tao, nandoon po sa ating ipinamimigay na mga form. Kailangan lang pong malaman
kung ano yung pangalan ng tao, Okay. kung saan po ito nakatira, Okay. at kung ano pong mga activities at identification na makikilala siya. Yun. At kung paano siya gumagalaw o nagbebenta ng illegal na droga. Okay. At kapag kayan ay naibigay, paano halimbawa yung tao, safety ba yung taong magbibigay? Makakaasa po na ito po. Kasi po itong ating program ay nagsimula noong year 2010 pa po. Okay. At hanggang ngayon po, kaya ho... Continuous marami yan, po- ha? Po? Continuous po yun. Continuous po hanggang ngayon. Oho. At patuloy po. At nakakaasa po kayo na ligtas po kung sino, kaya nga po tinawag nating lihim na tagamasid ng Pasig. Okay. Oho. At Marami na hong nag-text dito na mismong kapitbahay nila yung isinumbong nila at nakareceive naman po ng pabuya. At hanggang ngayon, maayos po silang namumuhay. ayun, oo. At maganda, no? At ito, ibig sabihin, depende sa makukuha ng mga operatiba. Opo. Ayun. Oo. At Pwede nyo pong hindi sabihin kung ano po yung pangalan ninyo. Pwede pong gumamit ng code name. okay. Ang ibig sabihin, ang application ay pwedeng kunin sa inyo. Opo, meron po tayong tinatawag na Information Report Form Okay. or IRF. Okay. Number po iyon at pwede nyo pong kunin dito sa ADCOP. Okay. At nako, ay siguro sana matuldukan na itong mga nagkalat diyan na tumatawid, ano? At dapat kailangan ba kunan ng picture? Hindi na siguro kailangan, ano? Pwede nyo pong i-text sa amin kung may picture para mas maganda, mas madali po. Okay, at dito ay makikita po natin na ang lahat ng mga activities ng ADCOP o yung Oplan Tukhang dito sa programang Wow Action Balita ay tinututukan po natin at tinutulungan po natin ang kampanya po ng ating presidente laban po sa droga, sa mga illegal activities, ano, sa buong bansa. At tayo ay lumalaban po dito para nang sa ganon ay maging matahimik na ang ating bansa, ano? Bagamat nagkakaroon ng komplikasyon sa iba't ibang lugar at nagkakaroon ng komentaryo sa bawat mga media na may nadadamay na mga inosenteng tao. Pero bagamat ganon ay mas marami naman ang nagagawa ng ating Oplan na Tukhang, ano, at doon sa mga ginagawa ng ADCOP sa ating iba't ibang lugar sa ating bansa, ano, kagaya ng Parañaque, Pasay, at itong nasabing Pasig ay tagumpay naman ang kanilang mga isinasagawang mga programa, no? Kagaya ng sinasabi nga ninyo, yung Oplan ano na yan. Community-based program po. Ayun, community based program, ano, ng ating pamahalang Pasig at nagbibigay sila ng halimbawa gusto niyo magparehab at ginagastusan pala ng ating butihing mayor ng Pasig, ano, yung 10,000, no, sa loob ng 8 buwan po. 8 buwan. Bali tatagal lang po sila ng 8 buwan doon sa Taguig Rehab. Depende po yan sa magiging assessment ng Ayun, mga psychology sa loob ng rehabilitation center po. Okay, ma'am, doon po ba sa programa na yon ni Mayor, saan pupunta? Halimbawa, mayroon nakikinig ngayon sa atin na gusto magparehab, sa inyo po ba pupunta? Pumunta lang po sa ADCOP, Anti-Drug Abuse Council. Ito po ay isang programa ng ating Mayor, Bobby Yusuf. Ayun. At ng Pasig City Council po. Ayun, Yan doon sa mga nakikinig ngayon at nanonood sa programa po natin, live po ito. At ang happy po ng ADCOP na si Aida Concepcion ang nasa kabilang linya natin, ano? At sa pamagitan po ng butihing Mayor Bobby Eusebio ay ang kampanya po laban dyan sa lahat na gusto po niyan tulungan, ano? Yung gusto magbago po kayo. Kung ayaw niyo magbago, di tapos kayo, no? Lahat ay may sabi nga ng ating presidente, no? Wag na kayong lumabas ng bahay, no? At kung pa-standby kayo tapos gumagawa kayo ng hindi maganda sa labas, ay talagang hinahanap niyo yung 10 feet below the ground, no?
At nako, at ma'am, baka mayroon ka pang gustong maiparating sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon nationwide, ay nasa inyo lahat ng pagkakataon para maiparating sa ating mga kababayan kung ano ang nais ninyong maiparating sa kanila. Go! Ang pamahalang lungsod ng Pasig po ay patuloy po na kumakampanya laban sa droga po. Lahat po ng ahensya rito ay tulong-tulong. Ang barangay po, ang ating mga konsehal ng bayan, kasama po ang iba't ibang departamento po dito sa Pasig ay magkakatulong po para labanan po itong ating para labanan po ang droga dahil isa po ito sa direktiba at isang programa po ng ating mahal na presidente. Ang ADCO po ay patuloy simula pa po noong year 2000. Patuloy po ang kampanya namin dito. Maraming programa po ang ginagawa natin. Simula po nung nag-umpisa po itong ating ADCO. Meron po tayong tinatawag na treatment and rehabilitation program na kung saan tayo po yung nagre-refer ng pasyente papuntang rehab. Kasama din po yung ating programa na taga-masid ng Pasig na kung saan patuloy na nagkakandak ng information gathering at katuwang natin dito ang kapulisan para mabawasan po yung pagbebenta ng illegal na droga. Meron pa po yung mga preventive education program po, yung preventive education program po, ang ADCO po ay patuloy na bumababa sa iba't ibang eskwelahan para magkaroon ng awareness po ang ating mga estudyante. Okay. Meron po tayong tinatawag na Barkada Kontra Droga Opo. para po sa ating mga high school at campus tour for kids para sa ating mga elementary. At community service naman po ang ibinibigay natin sa ating mga out-of-school youth. So, may mga palarong Pinoy din po tayong ginagawa para Opo. po yung mga bata natin ay hindi maging idle. Ayun. At yung ating mga surrenderies po ay patuloy nating tinutulungan. Binibigyan ng hanap buhay para hindi sila maging idle. Ayun. Tuloy-tuloy po ang kampanya at laban po ng ating mayor dito sa Pasig. Okay, ma'am, isang question pa. Yes, sir. Okay, ma'am, yung bang halimbawa merong may gusto na magbigay ng impormasyon laban dyan sa mga nagtitinda ng droga, kahit hindi tiga Pasig ay pwede? Yung ating pong programa ay Pasigenyo po ang dapat makaabil. Pero kung hindi siya taga-Pasig, pero ang nakikita niyang gumagawa ng illegal na droga ay dito sa atin sa Pasig, Yes. po pwede po natin siyang i-accommodate. Ayun. Apa. Oo, kasi kailangan na yung minsan yung iba dahil sa takot at kailangan tiga ibang lugar ang magamit para na sa ganon ay matuldukan na yan. Yung nasabing mga nagtitinda ng drugs na yan na ayaw tumigil at ayaw magpatulog sa gabi. No? Basta ho makakatulong sa programa natin at Okay. matitigil po yung mga illegal na droga na yan. Okay. Yung paggamit at pagbebenta at magiging maganda po ang ating lugar. Bakit po hindi? Okay. At kailangan kumpleto ang pipirmahan niya o kailangan ibigay lahat ang detalye ng kanyang pangalan, picture o para doon sa kanyang ibibigay na impormasyon, ma'am? Apo, hindi naman na po kailangan yung kumpleto niyang pangalan, kahit code name lang po. Okay. Pero ang importante po, ano o sino po yung nagbebenta, yung Okay. lugar po kung saan nagbebenta, Ayun. at kailan at paano. Paano halimbawa, ma'am, ay naituro niya, nakuha yung mga tao, code lang naman ang ibinigay niya, paano siyang makakapag-claim ng kanyang premyo? Recorded naman po sa atin yung number niya. Okay. Babalikan po siya. Okay. Kung 5 po silang nagte-text, titignan po natin kung sino po yung mga kumpletong detalyadong impormasyon Ayun. na nagbibigay. Okay po. Okay. At naku, maraming salamat. Marami Maraming tayong salamat nalaman din po, ngayon. sir. Oo, at siguro at congratulations kay Mayor Bobby at siyempre sa tanggapan ninyo sa ADCOP
ay maganda yung mga programa na ginagawa ninyo kahit na doon kay Director sa Pitula at thank you rin doon sa kanya sekretary sapagkat sinasabi nga niya doon sa interview natin bago ko kayo interviewin, sinasabi niya ang gusto raw ng Director na si Sapitula ay maging drug free hanggang December, makuha 100%. No? Yun Kaya din ba? yung gusto ng mayor natin. Oo. Kaya ba? Kaya? Kaya po yun. Kaya po yun, Oo. sir. Oo. At, Ako naniniwala naman ako sa programa at suporta po ng ating mayor. Oo. Sa buong, itong laban naman na to, hindi lang isang ahensya ang Correct, gagawin dito correct. eh. Oo. Kabuuan po. Oo. Ang makikinabang po ay ang lungsod ng Pasig. Oo. Po hindi kakayanin. hindi lamang ang lungsod ng Pasig ang makikinabang, buong Pilipinas, Pilipinas. no? Opo. Sapagkat ang kampanya ng ating presidente buong Pilipinas, ano? At ang talagang gustong tuldukan kaya humihingi pa siya ng 6 months para na sa ganon ay lalo niyang maipaigting yung kampanya laban sa droga, no? Ma'am, maraming salamat, ha? Maraming salamat din po. Okay, thank you at mabuhay po ang ADCOP ng Pasig. Thank you very much. Okay, yan po ang si Aida Concepcion, ang head ng ADCOP ng Pasig. Ano? Thank you at mabuhay po kayo dyan at sana maipagpatuloy nyo at zero sana yung droga sa Pasig na. No? Gaya na sinasabi ng Eastern Police Director na sana pagdating ng December ay drug free na ang Pasig. Yan, Okay, ganda. pa. Ang ganda. At palakpakan naman tayo dyan. Yan. Okay. Maraming salamat po. Thank you rin. At yan. At ang programang ito ay hindi po tumitigil hanggang sa tayo ay makatulong sa ating mga kababayan na talagang ang kampanya nila laban sa droga ay magtuloy-tuloy at maubos na po yung mga walang hiya na mga nagtitinda ng droga sa buong mundo, no? Okay, at bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Wag po kayong bibitaw, ha? Muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa matling padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Macy's. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. More. Kaya may extra budget si Macy's. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Kaya may extra budget si Macy's.
ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker, in short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy membership card almost instantly na may kasama kaagad na special gifts. At ang bawat miyembro pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, magpalit ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa ring exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At kanina, in-interview po natin yung secretary po ni Director sa Pitula, no, ng Pasig Eastern Police, no? At sumunod po yung hepe po ng ADCOP ng Pasig na si Aida Concepcion, ano? At marami po tayong mga itinanong sa kanya at ito ay sabi nga ay marami pala ang talagang mga programa ng ating Mayor Bobby Eusebio ng Pasig at yung mga ginagastos ng nasabing mayor
at ginagastusan pala itong mga gusto magparehab. 10,000 ang nagiging gastos ng lokal na pamahalaan ng Pasig kapag mayroon nagparehab sa loob ng 8 buwan. No? Sagot po yan ng pamahalang Pasig. Ang galing, no? At dito ay makikita po natin yung sinasabi nga po natin, dapat matuldukan na po ang lahat ng mga kriminal, lahat ng mga illegal, lahat ng mga drug pusher sa ating bansa. Dapat na pong tuldukan yan at hindi na dapat ito ay binibaby, no? Kailangan na talagang kung kinakailangan gamitan po ng kamay na bakal, gamitan na po natin, no? Kung kinakailangan pangil sa pangil ang gamitin natin para lang matigil at masugpo ang nasabing droga sa buong bansa, gamitin na rin po natin. Kagalang-galang na presidente ng ating bansa, no? At sana yung sinasabi po natin na hinihingi niya 6 months ulit, ay bigay na po natin hanggang matapos ang kanyang termino para na sa ganun tuloy-tuloy ang bakbakan, tuloy-tuloy ang laban sa droga, laban sa lahat ng kriminal, maging yung sinasabi po niya na mga illegal, lahat ng illegal na kanyang ikinakampanya, bigay na po natin lahat yung sinasabing hinihiling niya na emergency power para na sa ganun ay maipatupad ang lahat ng magagandang layunin ng ating presidente. At tumama na po tayo 16 na presidente, ay siya lamang ang bukod tangi na lumaban dyan sa lahat ng labanan ang lahat ng mga kriminal sa ating bansa. Ay hindi lamang sa ating bansa sapagkat karamihan po rito ay mga dayuhan ang siyang nagdadala ng mga talamak na droga sa ating bansa. Na yan ay dapat sugpuin ng ating mga kapulisan. Hindi lamang ang ating kapulisan ang dapat dyan, pati ang mamamayan na nakakakita dapat magsumbong, tumulong sa lahat ng kampanya ng ating kapulisan. At sana lahat naman po ng mga ninja cop, lahat po ng mga protector ng mga illegal na yan, sana po ipakulong na po at kung hindi, firing squad na po lahat yan para na sa ganon ay matigil na po ang katarantaduhan at kawalanghiyaan ng mga nagbibigay ng proteksyon laban dyan sa mga droga na yan, mga drug lord na yan, lahat po yan, matigil na po yan. At hindi lamang po yan, no? Hindi lamang po yan, sapagkat ito po ay napakarami na po, napakarami na pong nangyayari sa ating bansa. Kung kinakailangan po na ang nasabing hinihingi niyang 6 na buwan hanggang sa huling termino niya, ay ibigay na po natin yung kanyang hinihinging emergency power. At sana doon sa lahat ng hinihingi niya na emergency power o yung 6 months na sinasabi po na ng ating presidente, sana po ay walang madamay ng mga inosenteng mamamayan, no? Sana po lahat ng mga drug lord, yung mga sikat, mga personalidad na yan, ay mawala na po sa ibabaw ng mundo. Sapagkat sila po sila po ang mga nagsusupply, lalo yung mga tiga-ibang bansa na nahuli po rito sa atin. Dapat yan, ipina-firing squad yan, hindi na po ipinadideport yan. Bakit pagka tayo, ang nahuli doon sa ibang bansa, hindi tayo pinadideport, pinakukulong muna tayo roon hanggang sa tayo ay mahatulan. Kung kinakailangan bibitayin tayo roon bago ka mabalik dito sa Pilipinas. Nako, ay nabitay ka na. O, di ba? O, bakit hindi natin gawin di sa Pilipinas yan? Palagay ko, ngayon, ang presidente natin ay napakatapang at may sariling paninindigan, hindi kayang takutin o kahit na sinong bansa. O, gawin nyo na po yan, kagalang-galang na presidente. Kapag ka mayroon nakagawa ng mga turista na heinous crime, dito na po bitayin. Dito na po yan pabitay para na sa ganon lahat ng mga dayuhan
na pupunta rito para gumawa ng mga heinous crime, hindi na po gagawa. Kasi, hindi takot ang ating presidente. O, di ba? Kailangan lamang po natin maipatupad ang talagang batas na totoo. Yung may pangil, no? Yung pangil talagang kailangan sino ka man, kailangan ay makuha natin yung simpatya ng taong bayan na itong taong to, siya yung mga gumagawa ng mga kasamaan dito sa lugar dito. Bakit hindi mo gawin? O, di ba? Bakit hindi mo tulungan ang mamamayan? O kaya ang ating kapulisan para masupil yung mga walang hiyang yan. Walang katigil-tigil eh. O, di ba? Makikita nyo kung gaano ka talamak ang droga sa ating bansa. Biruin mo, doon sa prinisintang mga nagwi-witness ngayon ng Chairman Umali. O, nakita nyo naman. O, ilang minuto pa tayo? Okay, may 2 minuto na lang tayo. Isa? Okay. At siyempre bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, ay ito po ay nagpapasalamat po tayo sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng kakampi, At nagpapasalamat po ang programang ito kay Police Senior Superintendent Pusi Karumba Junior ng Parañaque Police, sapagkat siya yung nagbigay ng suporta para doon sa mga magdodonors ng dugo na gaganapin po sa 24 dito sa may Pag-ibig, dito sa may Makati, at 20 ayon kay Ami, 20 ang ibinigay para suportahan ang programa po ng ating boses, Wala na po tayong oras at siyempre sa susunod na Lunes at Martes at Miyerkules, ganun ding oras, alas 3 hanggang alas 5 po, ay abangan nyo po ako, ang ating programa at kailangan matuldukan na po ang lahat ng mga katiwalian sa ating bansa. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Aida Concepcion ng ADCOP, ng Pasig, at doon kay Secretary ni General Sapitula ng Eastern Police. Thank you ma'am, at mabuhay po kayo. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagmanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog ba kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingat
Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulat na lang tayo